The Lord will work through every soul that will give himself up to be worked, not only to preach, but to minister to the despairing and to inspire hope in the hearts of the hopeless. Yes, that's true. In fact, we are the agents of God's grace and compassion towards those in need. Therefore, God calls each one of us not to be ministered unto, but to minister. Ladies and gentlemen, kapag laom you are watching, Let's Pray Pilipinas live here. Maayong buntag and happy Thursday sa atong mga kapaglaom who are tuning in from the different parts of the world. Welcome kamo dinhi sa atong tulumanon matag buntag. Ako sa gigreet ang mga Klamuhoy and Bangkirego family sa Dapitan City. I am here with me with kapaglaom Renan and kapaglaom Pastor Seth. Good morning. Good morning. Good morning. Kapaglaom Kevin. Good morning. Good morning. And mga kapaglaom, good morning once again. Daghan king salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Kung kamo nagamit og smart or globe sa inyong mga cellphones, mahimo na ninyong ipadala ang inyong mga prayer requests o praise reports. Send lang sa 0929-3441-777 kung smart o sa globe 09165574-777. Alright, live po kita sa Facebook karon. So mahimo ninyong i-share kining ato ang broadcast by clicking the share button sa inyong mga Facebook accounts. And of course, we're also live through local TV25 here in Cebu City and around the Philippines through GSAT Channel 33. Yes, and we would like also to greet and welcome atong giabi-abi atong mga kapaglaom, sila ni Nilda Tapia, Judith Kaay, Bob Miller, Joy Silvano, Erlinda Villaferte, sila ni mga active follower nato mga kapaglaom sa Facebook. That's right. No? And so mga kapaglaom, this morning another day that God has given to us for us to all pray and praise together, and we can be a blessing to others by interceding them through prayers. So without further ado, let us read our prayer requests and praise reports so we can pray with them. I'll start with our sender 6837. Mana siya mga kapaglaong nga ang iyahang brother nga nahubag ang tiil kay nahulugan sa puthaw sa iya gitrabahuan. May upat pa siya ka anak nga nag-asa or nagsalig kaniya, no? Layo niya tuaman sila sa Davao gibiyaan pagyud or wala ang iyang asawa kuyog niya, no? So murag wala siguro nagabantay kayo sa mga bata. So ato ipag-ampo na gikan pud sa ato ang sender 1533, magpaampo siya sa iyang ate nga si Michelle Magnaye kay operahanan iyang liog tungod kay naay bukol. Okay? Si sender 0479 magpaampo siya para ni Espirito Bertolfo nga naay stage 4 cancer sa iyang liog pod. So grabe gid kay ang mga balatian na karon no sa atong mga sa atong kalibutan. So mao nga dako jud kayo og role kining pagsunod og sakto nga pagkaon. Labi na karon nga atong bulan, month of July. Yes. Padayon pagyapon ang atong nutrition month. That's right. Okay. Right? So no, apila nato na siya og kaning pag-ampo. No? Aron magiyahan kita og unsay maayo para sa ato ang panglawas po. Okay. Gikan ni sender 5363, mapaampo siya sa iyahang apo nga si Maverick Batutay nga na-admit diri sa Sabal Hospital sa sakit nga dengue. Daghan pud tag mga dengue cases in different regions sa ato ang nasod. Yes, no? ato po nang i-appel sa pag-ampo ang Region 6. Nag-text gahapon si Pastor Purazo nga daghan po kayong cases didto og naa po yung mga fatalities sa mga bata o maski mga hamtong. This is Western Visayas, Yes, no? yes. And also let us include in our prayer ang atong kapaglaom si Jai Claves sa iyang condition karon. She is undergoing chemotherapy. Ato siyang i-appel sa pag-ampo. All right. Alright, so kana mga kapaglaom, Pastor, mamalihog ta og lead sa prayer.
Alright, mga kapaglaom, at this moment, we invite you to be with us in our prayer. Let us bow our heads to seek the Lord's power. Loving Father, Ginoong Diyos Amahan, nga balaan, niining kabuntagon, nagaduol kami kanimo Ginoo. Una sa tanan, nagpasalamat kami sa imong kaayo, bisan pas mga hagit sa kinabuhi. Adunay daghan kanamo Ginoo, adunay mga kalisdanan nga gisagubang. Adunay mga pag-antos apan Ginoo, nagasalig kami kanimo tungod kay ikaw sa kasinatian nga imong gibilin. Naghatag kanamo Ginoo og inspirasyon og paglaom nga bisan pa niining mga kahimtang namo, niining kalibutana, aduna kami panahon nga mahawas kami gikan niini Ginoo. Sa dinhipas Ginoong Hesus sa yuta, aduna usab daghang mga milagro sa pag-ayo nga iyang gihimo, og kini Ginoo mo ay among panig-ingnan karon sa among pagsalig diha kanimo. Busa nining buntaga, among gidala diha kanimo ang among usa ka igsuon nga adunay problema sa iyahang tiil tungod sa disgrasya. Ania usab Ginoo, Sister Michelle, nga magasinati siya Ginoo og operasyon. Ingon man usab si Brother Espirito Bertolfo nga aduna siya stage 4 Ginoo nga cancer sa iyahang liog. Si Brother Maybrick Batotay nga na-admit karon sa hospital Ginoo tungod sa dengue. Ingon man usab ginaapil namo kanimo si JJ Clavis nga naga-undergo siya og chemotherapy. Kini silang tanan Ginoo nga adunay mga hagit sa ilang panglawas. Among ginatugyan diha kanimo sa among pag-ampo ug pagtuo nga pinaagi sa imong gahom Ginoo. Ikaw magahikap sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawas og magahatod Ginoo og kaayuhan ngadto kanila sumala sa imong kabubuton. Hatagi usab sila Ginoo og positibo nga panghuna-huna. Kay usaman kini ka importante nga bahin sa recovery, o Dios. O gani, amo lamang ginatugyan diya sa imong kabubuton Ginoo, tungod kay ikaw may nasayod kung unsay maayo sa matag usa ka namo. Apan tuguti usab Ginoo nga kini nga mga kahimtang magapalig-on pagyud sa among handom nga moabot na ang imong gingharian aron makalingkawas kami sa tanan nga mga pag-antos ug mga kasakit niining kinabuhia. Ginoo, among gisalig kini kanimo og naglaom nga dili makawang kini among pag-ampo tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you kay Pastor for the prayer. And mga kapaglaom, You're thanks so welcome. much for sending out those prayer requests. Let us know how the Lord has worked in answering those prayers, and it would be a blessing to others as well. You know, Yes. just like our discussion for this morning, ingon nga be the blessing ang ato ang topic, no? And ang ato ang quote of the day nga nabasa nato, ingon siya nga we are to act our part in relieving and softening the miseries of this life. Yes. There is something for us to do. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee, rather. All right. So, mo na atong paghisgutan mga kapaglaom karong buntaga. And since it's a Thursday, no, atong naandan sa ato ang mga programa nga nagahisgot kita og mga current events. Yes. Basta Thursday, and nahibaw-an nato bag-o lang nag-deliver ang ato ang president o SONA, or Yes. State of the Nation Address. And usa sa mga nahisgutan during his SONA mao ang ato ang poverty and ug unsaon ni siya pag-address sa Pagsulbad. mga programa sa ato ang gobyerno alang niini, no? So di ay survey nga gibuhat para sa ato ang mga fellow Filipinos, and as to involuntary hunger katong second quarter, kapag laong Kevin ganahan ang ato ang social weather stations makahibaw kung pila ba sa mga Pilipino between June 22 to 26 ang kaning naka-experience ni ini. And according to the result nga ilahang na gather,
na ay 10% actually nga increase, no? Na ay 2.5 million families nga naka-experience og involuntary hunger. At least once between April daw kuno hangtod June. No, so na ay 9.5% or 2.3 million families nga affected niini as of March according to their records. So ang atoang gobyerno na mention kini didto sa SONA nga di ay programa nga gitawag nila build, no, na ay budget nga gi allocate ang ato ang gobyerno ni ana sa infrastructure aron kini mag invite og mga investors og of course job daghang mga opportunities job opportunities mo abli tungod niini. Yes. So mao kina ang programa sa atong gobyerno no nga mudaghan ang trabaho aron ma-avoid ni ma-prevent nato ang involuntary hunger. Yes, kaning involuntary hunger ato ning mga kapaglaom nga wala gid sila mahimo sa ilaang nga kaugalingon, wala sila income to sustain their daily needs, especially ang food. So kung kani nga mga trabaho nga giplanos ng administration, mahimo ni nga panalangin alang sa atong mga katawhan nga nag-experience aning involuntary hunger kapaglaom, Pastor Seth. Okay. So kani nga ato ang topic karon related kay sa atong current event nga mo ang be the blessing. Kung makadawat tag panalangin, hinaot pud ang mahimo tang panalangin ngadto sa uban. So mao na nga ato ang pagahisgutan karon. Ang pangutana ani, to whom can we become a blessing? Para kan kinsa man ta mahimong manalangin. Pero before going further, Pastor kapaglaom Kevin, for the benefit sa ato nga mga kapaglaom, involuntary hunger, bot pasabot kadtong mga tao nga bisag dili sila gustong magpuasa, mapuasa na lang sila. Involuntary Wa na sila pagkaon. Okay, so mo na gitag og involuntary hunger. Okay. All right. So ang atong balikan nato tong pangutana, to whom can we become a blessing? Sa kang kinsa man. Nindot nga pangutana no para kang kinsa. Sa ato labang pamilya, apil ba atong mga silingan? okay. Atong nasayran nga ang kaning mahimo nato nga panalangin wala ni siya kung ano mga kapaglaong, wala ni siya limit. Okay. No? So imo ba ning kauban sa pamilya, imo ba ning mga silingan ug si kinsa man gali nga naa sa imong palibot kani mga tawhana, maybe they need somebody to cry on, mga tao nga nagkasubo, no? So it can be anyone gyud. Yes. No? Walay limit kung kinsa ang ato ang limit. Okay. By the way, sa Bible, that is one of the declarations nga gihatag sa Ginoo kang Abraham. Nag-ingon ang Ginoo nga the world will be blessed because of you. Okay, so kita isip nga mga sumusunod sa Abrahamic covenant. The same applies to us, no? So mana siya nga nindot kay ni nga title nato nga be the blessing. Actually this is the proclamation of God to Abraham as well as a covenant. Kita nga mga Kristohanon kinahanglan mahimo tang blessing. Kinsa kita mahimong blessing? Practically bisag kinsa nga ma-meet nato kada adlaw, no? Indeed. Anybody we meet along the way, could be our neighbor, our any stranger nga kinahanglan ang atong life mahimo gyud nga blessing adto nila. Yes, even sa those nagkadaiya nga mga pamaagi. Yes, even those people nga nagapasakit nato. So in short, we should be a blessing to anyone in need nga nanginahanglan. Not only to the poor, but even to the people nga atong nakita nga medyo naahan man sila pero basin magulanon sila because they lack this genuine joy. Yes. Actually, dili na bot pasabot nga ang tao na siya daghang kwarta o maayo iyang kahimtang. Wala na siya problema. Ang ilang problema lahi pod, no? Lahi pod. So that's why makadungog man gani tag mga ngano naghikog man to siya nga dato naman tato kayo, no? Yes. Obviously, they need someone to bless their life, no? Siguro kung makabisita ka sa ilang panimalay, to show that you care and you are concerned. Yes. Siguro usa na sa mga pwede nga mahimong panalangin. Yes. And why we need to become a blessing, natay tulo ka punto lang diri. First is to encourage love and mercy para mapakita ang gugma sa Dios ug kaluoy sa Dios ngadto sa uban. Second, God gives to us that we might give to others.
So mo nagingon nga we can only give what we receive from God. So if we receive His grace, we should also share this grace to other. And last, Christ to be seen and heard through us. Nga makita si Jesus kanato. Dili tanang tao na i-chance makabasa Bible kapag laong pastor, no? Yeah, that's right. But through our lives, Yeah. we become a blessing to them. Or ang katapusan nga pangutana, sa unsa nga pamaagi mahimo tang blessing. In ato lang i-short ni unsa man nga pamaagi kapag laong pastor mahimo tang panalangin. Well, gamay lang kog hapit dito sa ikaduhang pangutana, no, nga unsa to, why we need to become a blessing. Definitely because there are people who need to be blessed, di ba? Yes. Amen. Daghan kayo sa atong kalibutan karon nagkadaya nga mga kahimtang nga nagkinahanglan nato siguro or any one of us nga mahimot ang panalangin. Unya, unsa tong next, how can we become a blessing? Yes. Well, sa ako lang, no, the Lord has blessed us with capacities. The Bible says nga gitagaan tag lahi-lahi nga mga gasa. No, anything. Walay usa nga moingon nga wala siya gasa kay gitagaan tanan sa Ginoo for the purpose to bless others. Wala nagilain. So, ang ako ikasulti, kung unsa man na imong blessing, siguro man kawa magyud ko, smile lang diha. No, bisag kinsa imong matagwan mo. Smile lang, honos nga out of your smile nakapagaan to sa pagbati sa uban, no? Sunod kanang paghatag og mga pagkaon, usay daghan kay mga bata, no, mangayo og kwarta mo dyan ilang pangayoon, pero akong advice, pagkaon lang siguro para dili ta mahimong curse ngadto nila kay ang uban ila pa pod nang gamiton pod sa dili maayo nga mga pamaagi. So, practically, mga kapaglaom, anything that we can do within our reach nga bisag unsa nga atong himuon, posible nga kana siya maka bless na sa mga tao nga atong like, for example, nakita di sige magmugot nga no siya stricto kay ning tawhana. Wala ta kahibalo nga siguro na siya lalom nga problema unya kun ato siyang likay-likayan, the more nga dili ma-address ang iyang problema, pero kung ato siguro i-greet, ay brother, kumusta? Unsa may problema kay atong dugangan? Joke lang, no? So something like that. Yes, so in summary, we will become a blessing to others by showing the character of Christ within us. So surely the Lord will certainly hear and answer the prayers of His workers if they will seek Him for counsel and for instruction. So we will now go. No, di na ta magdugay atong basahon ang atong second batch of prayer requests. So from 7626, prayer for Amrel Vipes Sarquaga, who is confined in hospital with no proper diagnosis yet, but she has high fever, and also Jeffrey Padalapat nga naapoy dengue fever. And from Lamoret Juliet Sakilabon, naputulan na ng paa dahil sa infection, lumala na ang kanyang bone cancer. So let's pray for her. And also, kani nga pamilya kay bagong baptize lang at grabe ka-active sa bulhaton. So atong i-pray sila. Kerwin Kiamba of Angeles City, Pampanga. And also from SP Rivera Niol Pes, still naapa ko diri sa UAA, Ras Al Khaimah, and looking for a new job and very difficult to find with Sabbath off. So atong i-pray nga makita na siya trabaho. Yes. Okay. And so karon kapag laong Kevin na atay caller sa atong linya, na tawag sa atong hotline. Naa si Emerito Apuya sa atong linya. Kapag laom Emerito, good morning and welcome to Let's Pray Pilipinas. How can we pray and praise with you this morning? Salamat kayo pa ni Pastor. Walay sa payan. Unsa man imong gusto ipaampo? Kapag sa inyong habang sa mga pag-ampo ninyo, dunay gamay alidyo. Dunay alidyo sa kumulapian nga mawahadlat. Okay. Akong nabati nga naginahigay siya o ayo. Salamat kay Ginoong siya bisatag kayuhan sa kinabuhi. Praise God. Praise God. Okay. Salamat kayo nga sa inyong tabang at walang bitawang ako mga paghanyo sa inyo sabang sa pag-ambot sa mahal nga siya ako nga nasa langit. Hindi sa liga ko yung tagiyan kung ginabuhi.
Okay. Maroon Praise sa the Lord. salamat kayo. Sige, praise God. Praise God. So ato yung sa pagampo no, praise report ni gikan ni Emerito Emerito Apoya. Apoya. Nga naa nag improvement sa iya ang panglawas. Yes. Sige. Yeah. Katabang pugos pag-ampo. Karong Domingo, maulit ko sa Amoa na sa Bugay kay Karon Manggod na ako diri sa season 6. Okay. Sige, ato nang yan po ang safe travel ni Brother Emerito. Alas 8 sa gabi Okay. sa Domingo. Sige, ato nang yapil sa pagampo og please stay on the line kapag laom Emerito samtang atong yapil sa atong pagampo ang imong prayer request ug atong padayonon og Yes, basa sa ning pagampo. usa ka prayer request. Oo. Please include in your prayers additional classroom diri sa among mission school Liaburan, Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi. Okay, so nindot kayo nga madungagan po natong mga mission schools. Okay. So atong hangyon si kapaglaong Pastor Seth to pray with us. Okay, mga kapaglaom, atong idoko ang atong mga ulo. Alang nining pinasahi nga pagampo. Ginoong Diyos, sa makausapan, nagaduol kami kanimo tungod sa imong kaayo, Ginoo. Gani among gidayeg ang imong ngalan tungod sa imong pagtubag sa mga pagampo. Alang kang Brother Emerito Apoya, nga diin iya na Ginoo nga naksinati ang alibyo sa iyahang kahimtang sa panglawas. Ginaampo sab namo Ginoo ang iyahang plano sa pagpauli sa iyahang Pinoy-anan nga iyang masinati Ginoo ang kalampusan sa iyahang pagbiyahe nga malikay sa mga katalagman. Ani ana usab kami Ginoo sa mga hangyo diha kanimo tungod sa among mga kaigsuonan nga adunay mga special nga concern sa ilang panglawas ingon man sa ilang kinabuhi. Ginadala namo kanimo Ginoo si Amril Vibes Sarcauga nga naa siya sa hospital Ginoo nga wala pay mga diagnosis. Og tugoti Ginoo nga ang iyang pagpatambal pinaagi sa imong gahom, imong gamiton ang mga doktor nga mohatag kaniya og kauswagan sa iyang panglawas Ginoo. Kauban kaniya mao si Jeffrey Padalapat nga nakasinati og dengue fever. Tugoti Ginoo nga ang iyahang mga sistema magalihok sa kabaskog tungod sa imong gahom. Og kini Ginoo pinagi usab sa mga tambal og sa mga pag-atiman kaniya magahatod kaniya ngadto sa hingpit nga kaayuhan. Ani usab Ginoo ang usa ka importante nga concern ni Lamoret Juliet Sakilabon nga bisan pa sa iyahang kadasig Ginoo sa pag-alaga diya kanimo nakasinati siya og dako-dako nga hagit sa iyahang panglawas kay naga-antos man siya sa bone cancer. Ginoo ihatag kaniya ang comfort, ihatag kaniya ang kasiguruhan, ihatag kaniya Ginoo ang lig-on nga pagtuo diya kanimo nga pinaagi usab sa mga pag-ampo namo og sa mga nag-ampo alang kaniya nga iyang mabatnan Ginoo bisan pa niini nga kahimtang ang kaayuhan sa iyahang panglawas. Ginaampo usab namo Ginoo si Brother Ispi Rivera nga makakita unta siya og trabaho nga kalingkawas siya sa pagtrabaho sa adlaw nga ipapahulay. Tabangi siya Ginoo og panalangini siya sa iyang kalig-on sa pag-alaga diya kanimo nga magpadayon pa ang iyang kalig-on nga mahimo siyang inspirasyon ngadto sa uban. Ginoo, aduna usab kami concern alang sa among mission school sa Tawi-Tawi nga nagkinahanglan og daghan nga mga classroom. Ginoo, ikaw nga mo'y tag-iyan ining kalibutan. Ikaw ang tag-iya sa mga bahandi. Ikaw Ginoo magagamit og mga katawhan nimo nga imong gitugyanan sa imong kaadunahan nga magahimo Ginoo sa pagtabang niini nga proyekto aron nga daghan pa nga mga kabataan nga makadawat og edukasyon nga sila makauswag usab sa ilang mga kinabuhi nga mahimo silang panalangin ngadto silang panimalay og ngadto sa katilingban. Ginoo, maluoy ikaw sa pagpamati sa tanan namo nga gipangayo. Ilabi na Ginoo kining naay mga concern sa ilang panglawas nga mabatnan nila Ginoo ang paglaom og comfort diha sa pagsalig kanimo. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala kay gitugyan namo kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Alright. So, salamat kay Pastor. And napatay mga pipila ka prayer requests nga ato ang pagabasahon.
unta kaso kay wala na tay igong panahon mga kapaglaom ayaw mo kabalaka ang kanang pinadala ninyo nga mga prayer requests to praise reports amo ka na ginaampuan diri off air so we will still continue to pray for you and mga kapaglaom we're short in time but we would just like to say to be the blessing in your home workplace or just outside your door. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Visayas, reminding you to rely upon His sure promise, cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Yes, and none of you should be looking out for your own interests, but for the interests of others. It is found in 1 Corinthians 10:24. This has been your Kapaglaom Kevin of Hope Channel Visayas, reminding you that let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. The Lord will work through every soul that will give himself up to be worked, not only to preach, but to minister to the despairing, and to inspire hope in the hearts of the hopeless. This has been your Kapaglaom Pastor Seth of Hope Channel Visayas saying, let's pray without ceasing, only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Good morning. Good morning, God bless everyone, you. and have a wonderful day. Thank you, Pastor.